Ako tayo nino, ako tayo. Inaral na natin sa naunang talakayan ang pagsasalin ng ones and tens sa agutaynon. Atin ding napag-usapan na mahalaga ang papel na alam natin ang vowel and consonants upang malaman natin ang tamang pagsasalin ng Tagalog sa agutaynon pagdating sa mga cardinal numbers. Ngayon, papaano kung ang tens natin ay dadagdagan ng ones? Natatandaan nyo pa ba ang katumbas ng 10, ng 20, 30, 40 to 90? Yan ay dapat nyo alamin muli sapagkat ating gagamitin ang mga yan upang magkaroon tayo ng ideya kung papaano nga ba ang tamang pagsasalin ng mga numerong hahaluan na natin ng ones. Halimbawa na lamang 11. Tens and ones ang ating gagawin. So dahil ang 11 ay binubuo ng tens na 10, gayon din ng ones na 1, magkakaroon tayo ngayon ng equation na 10 plus 1. Atin na itong isalin. Ang 10 ay tampulok. Ang 1 ay po pwedeng tambilog o tata. Pero alin nga ba ang tamang gamitin? Common na ginagamit sa agutaynon ang tata, lalo't higit ito'y idinadagdag sa tens. Pero merong tang. Bakit hindi po pwedeng gamitin ang tang? Pakatatandaan na ang tang ay atin lamang gagamitin kapag usaping hundreds and thousands na tayo. Bumalik tayo sa equation. So meron na tayong nabuo, tampulok at tata. Pero tama nga ba na ang magiging pagsasalin ay tampulok tata? Mali po. Meron tayong plus sign sa ating equation o ang pagdadagdag. Ang pagdadagdag o plus sign ay ating isasalin sa agutaynon sa salitang may. Tandaan, ang plus sign o ang pagdadagdag ay may. Ano na ang ating nabuo ngayon? Tampulok, may, tata. Is that the correct translation? Yes. 11 is translated as tampulok, may, tata. Paano kapag 26? Durwang pulok, may, enam. Paano kapag 72? 70, pitong pulok o pitong pulok. Ang 2 ay durwa. So, pitong pulok, may durwa o pitong pulok.